Isang magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas. Ngayong ika-22 ng buwan ng Pebrero taong 2026, February 2022. 22? Yes, at huling linggo na po tayo ng buwan ng Pebrero pagkat next Sunday ay Marso na. Nako, 2 buwan nang nakalipas for 2026 ha. At napakabilis. Matatapos na tong buwan ng Feb-ibig. Okay, at syempre inaanyayahan namin kayo hanggang alas 4 po tayo ng hapon at mag-like and share po tayo sa ating Facebook page, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Facebook page at saka sa Kalinga Hatid. Mag-comment po tayo ha sa mga volunteers natin sa buong chapters natin nationwide. Mag-comment po tayo, magbigay po tayo ng mga salubin at syempre yan ay ating babasahin kapag nakita po natin dito sa ating comment at syempre tayo ay napapakinggan din po sa Radyo Pilipinas 738 at sa ating For the Box at Digibox. Okay, nice nating ding pasalamatan ang ating bumubuo ng programa natin mula sa Presidential Communication Office, Secretary Dave Gomez, ang ating Director Fernando Sangas mula sa Presidential Broadcasting Service, kasama yan ng ating Station Manager Sir Alan Alyanige at ng ating iba pang kasama si Sir Ray Sampang. Na technical side ngayon si Sir Orly Lopez, Ma'am Joy Timidan at si Ma'am Tess Ramirez. At syempre sa Philippine Red Cross, ang ating chairman yung si Richard J. Gordon kasama ng iba pang Board of Governors at ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang at ng ating mahigit 100 chapters nationwide, ang mga Board of Directors, ang administrators at Red Cross 143 at Red Cross Youth. Okay? Hindi na natin patatagalin ka dahil napakadami nating panauhin ngayon. Talaga namang binigyan na daan itong ating programa sa kanilang topic tungkol sa ating ginawa kasama ang Department of Health. Pero bagong yan, makakasama natin by Zoom ang ating laging kasama dito sa program, syempre, Governor Corazon Alma de Leon. Magandang hapon po, ma'am. Yes, magandang hapon. At babasahin ko yung message para ngayong hapong ito. This season, let us reflect on the beauty and majesty of our earth. May we open our hearts to the call for a universal communion with all of creation and embrace our guardianship of nature. I pray that each of us, in our own small ways, answers the call to care for our only home and to preserve this unique gift, a manifestation of God's unending universal love for generations to come. May love, kindness, peace be upon us all. Tamang-tama, star-studded tayo ngayon. I want to mention that meron tayong dalawa galing sa National Headquarters, National Field Service, Yes po. dalawa galing sa Gensan, Sarangani Chapter, at dalawa din sa PRC Davao City Chapter. So sisimulan natin muna Opo. mula sa atin sa National Field Representative, Health Service, National Headquarters, si Miss Eloisa Arcibal. Bumati ka na muna, Eloisa. Go ahead. Yes. Magandang umaga po. Magandang tanghali po sa lahat. Yan, sa mga nanonood. Good afternoon po. Gandang hapon. Okay. So, susunod si Mr. Alvin John Martinez, R&D, MHA, National Feed Representative, Health Services. Alvin? Yes. Good afternoon Yes, po. Hello, good afternoon. Magandang hapon po sa ating lahat. Ayan. Yes. Si Alvin John. Si Okay. Alvin, ako po si Alvin Martinez from the National Headquarters. Ayan. Okay. Hello po. Thank you very much. Now, pupunta na tayo sa ating field offices. We have, of course, from General Santos Sarangani Chapter, Miss Ann Angelica Salyave, CSR Health PRC General Santos, and ang susunod sa kanya, si Miss Fiel Joyce Salminao, Registered Nurse, PRC Jensen Chapter. Pakigreet lang. Angelica Salyave, and of afternoon. course, Miss Frail Joyce Salminao. Yun. Good Go afternoon. ahead.
Good afternoon po sa lahat. Assalamualaikum sa mga kapatid po nating Muslim. Mhm. Na ngayon nagdadaos po sila ng Ramadan at saka Yes. sa mga iba din po nating kababayan. Okay. Magandang araw din po. Ako po si Fria Joyce Diesel Minaw RN, isang volunteer ng Red Cross Gensals chapter po. Yes. Now, we will of course introduce ang dalawang taga Davao chapter, Miss Mary Angeline Limlingan, registered nurse, chapter service representative for health of PRC Davao City. Please greet our audience. Go ahead. Hello po, good afternoon. Ako po si Mary Limlingan from Davao City Chapter po. Davao ka ba? Na-mention ko Davao. Yes po, Davao City Yes, Chapter Davao po. po. Go. Okay. Si Miss Catherine June Tuna, registered nurse, vaccinator, PRC, Davao City Chapter. Pakigreet lang. Catherine? Go ahead. Hello po, good Wala kang afternoon. audio. Ayan, okay na. Yes, Okay good. na po. Okay, hello po, good afternoon. Catherine June A. Tunar, RN po from Davao City Chapter Volunteer po. So sisimulan natin ang interview from the representative from Health Services. Ang topic natin, tigdas, bakuna para iwas sa sakit ng tigdas. So, ngayon, tatanungin ko kayo, ano-ano ang layunin ng Philippine Red Cross sa pagkakaroon ng muli ng pagbabakuna para sa tigdas? Simulan natin, of course, sa ating bisita ng taga National Health Service. Dalawa kayo, si Eloisa Arcibal at si Alvin John Martinez. Ano ang layunin ng Philippine Red Ma'am Cross Eloisa. sa pagkakaroon muli ng pagbabakuna para sa tigdas? Ma'am, bale, si Philippine Red Cross po, so tayo po yung tumutulong na ipamalita ang kagandahang naidudulot ng bakuna sa mga bata. And at the same time po, si Philippine Red Cross po ay ini-aim po natin na ma-reach po natin lahat na communities up to the last mile po. And we want po na dalhin yung mga bakuna closer po sa mga hard-to-reach areas. So sa ating po mga community. And to add up po, nandiyan po si Sir Alvin. Go ahead, Alvin. Ayan, so magandang hapon po, no? So ang layunin po namin as the Philippine Red Cross, kami po ay auxiliary to the government. So sa Department of Health, kami po ay sumusuporta. Kami po yung force multiplier, no? So we are the eyes and ears, kami mga galamay, yan. Tumutulong sa gobyerno para bakunahan ang mga bata laban sa tigdas, na. Ayan. So, ayan, ang aim talaga namin is to reach the last mile, katulad nga ng sabi ni Miss Eloisa. So, ang goal is to reach yung mga far-flung communities, yung talagang maybe nahihirapan maka-access sa basic health services, ano? So, ang goal po ng Philippine Red Cross is puntahan ang mga mga malalayo talaga, ng mga nasa malalayong lugar, no? Yung mga urban poor settlements natin. Salamat, Alvin John. And of course, salamat din kay Eloisa Arcibal. Ngayon, ang tanong, nagkaroon ba muli ng pagtaas ng mga kaso ng tigdas o measles sa mga bata nitong mga nagdaang buwan o taon? Tanungin naman natin ang Sarangani at saka Jensan, si Angelica Salyave, and of course, si Miss Fiel Joyce Salminao, registered nurse, PRC Jensen Chapter. Kayo naman ang mag-share. Dalawang magkasama kayo sa isang picture. Salamat. At sabihin ninyo kung nagkaroon uli ng pagtaas ng mga kaso ng tigdas o measles sa mga bata sa inyong lugar. Opo. Go ahead. Thank you so much po, Madam Corazon. Nagkaroon po, base sa datos ng Department of Health at ulat ng World Health Organization, nagkaroon ng pagtaas ng measles cases sa Pilipinas at maging sa ibang bansa pagkatapos ng COVID-19 pandemic.
Sa area naman po dito sa amin sa Sarangani Province, mayroon tayong 18 kaso ng tigdas simula January 4 to February 15, 2026 at ang munisipyo ng Alabel kung saan tayo nakipag-ugnayan ay nagkaroon ng 5 kaso. Sa kasong ito, 15 ay tinatawag natin na suspect case at ang 3 naman ay confirmatory case. Ibig sabihin, ang suspect case, ito po yung kasong wala pang laboratory confirmation at pending ang resulta at ang iba naman ay naging negatibo ang resulta. Ito ay ayon sa datos po ng Provincial Health Office of Sarangani Province po. At sa karagdagang impormasyon po, sa General Santos naman, mula Enero hanggang Pebrero, mayroon po tayong 37 reported cases, 11 ang laboratory confirmed cases, at ang datos po na ito ay galing po sa City Health Office ng General Santos. Kaya po ang mass vaccination ngayon ay isang preventive action para hindi na po tayo umabot sa malawakang outbreak. Sa Salamat. Davao naman, ang tanong natin, nagkaroon ba ng pagtaas ng kaso ng tigdas at saan mga lugar nagsagawa ng pagbabakuna ang PRC? Go ahead, Mary Angeline, and of course, Catherine June Tuna. Hello po, good afternoon. Yes po, no, nagkaroon po ng pagtaas ng kaso ng tigdas o measles sa Pilipinas, lalo na po dito sa Mindanao sa mga nagdaang buwan o taon. Marami din pong mga kaso sa mga bata na hindi bakunado o hindi kumpleto po yung mga bakuna. Dahil maraming kabataan din po ang hindi nabibigyan ng tamang immunization, patuloy po ang pagtaas ng mga kaso ng tigdas. Isang dahilan din po bakit ginagawa namin itong Ligtas Tigdas o MRCA 2026. Si Ma'am Catherine Tuna po ang sasagot po sa kung saan po yung Yes. mga lugar dito po sa Davao City na na-implement na po namin ang pagbabakuna. Go ahead, Catherine. Tinuro ka na Mary Angeline na ikaw Yes yung po. sasagot. Go Okay ahead. po. Nang dahil po sa nagkaroon po ng mga positive cases po ng tigdas dito po sa Mindanao. So, marami sa atin is mobile na iba-iba ang lugar, especially pag may mga bata sa ating mga bahay na sila yung mga mahina pang resistensya. So, nagkaroon po tayo ng mass vaccination. So, maraming lugar na pinupuntahan po namin na katulad ng mga ilang barangay o health stations kung saan na mas maraming cases po na kung saan prioridad po namin kung saan yung mas maraming bata at mas maraming vulnerable po na sila ang mas dapat nating i-reach out. So sa layunin pong ito na walang bata po na maiiwan na hindi nabakunahan. At yung mga meron pa talagang pag-alinlangan, sila po mas ating i-prioridad po regarding sa activities na ginagawa po ng MRC. Sa konsepto na yan, no child left behind. Pero ano sa tingin ninyo ang dahilan bakit tumataas ang kaso? Ano ang kadalasan dahilan bakit hindi agad nagpapabakuna ang mga bata? Go ahead, continue nyo, June, Catherine June at saka Mary Angeline. Anong dahilan bakit tumataas ang kaso at ang kadalasan hindi agad nagpapabakuna ang mga bata? Takot ba sila? Ayan, base sa Hindi ba sila experience nyo. dinadala ng mga magulang? Anong situation? Yes po, Ma'am Mary, ikaw po muna. Sige po. Yes po, no, may mga rason po kung bakit tumataas yung mga kaso. Dahil po maraming mga bata ang hindi nabibigyan ng kumpleto tamang oras ng pagbabakuna, ang pagkalat ng maling impormasyon na nagdudulot nito na sa pag-alangan din po or takot sa mga magulang or sa mga guardians po natin. Lalo na po may mga iba din po na mga pamilya na naglilipat po ng bahay, kaya po nadadala po nila yung measles or yung tigdas po sa bagong lugar na kanilang tinitirahan. Gusto mong magdagdag, Catherine? Yes, in addition po doon sa mga dahilan po, is number one po sa kanila is takot talaga sa epekto po ng bakuna.
lalo na po nakaragdag yung struggle natin dyan is yung mga maling impormasyon na nababasa nila sa mga social medias or mga maling balita or paniniwala na regarding doon sa bakuna. So, isa itong malawakan talagang pagpupursige para po ang bakuna natin ay maging successful at yung matamang impormasyon is talagang maihatid doon sa mga taong nangangailangan pa talaga ng pangunawa at kaalaman doon sa bakuna po. Okay. Kay Alvin naman at kay Eloisa, ilan ang volunteers ng PRC ang nagsasagawa ng pagbabakuna? Alam nyo ba ito? Yan, ilan? Ilan kayo? Tumatakbo. Go ahead. Mahigit 171 po na vaccinator po ang atin pong na-mobilize sa starting po ng January 17 to February 20. So, meron din po tayong 378 na unique volunteer support na minobilize din po sa 361 na community or komunidad. Yan. So, meron po tayong 3 o 4 na mga vaccinator po sa isang team. Ayan, na siya pong ginagawa po ng ating mga field representative or mga chapter CSR po sa field. And to add up po, andyan po si Sir Alvin. Go ahead, Alvin. Ayan. So, yun nga po, no, to add lang dun sa sinabi ni Miss Eloisa regarding dun sa ating pag-mobilize ng ating mga volunteers. Yun nga po, no, that is across all of our chapters sa Mindanao from Region 9 to BAR. Meron nga po more than 170 vaccinators na tumulong dito. At more than 28, I think 29, yes. 29 chapters po ang nag-participate dito sa ating MRCA or Measles Rubella Supplemental Immunization Activity in Mindanao. All right, from January 19 up to the extended February 20, 2026. Yan. And then I think Tatanungin sa naman- Davao City po, meron po silang 26 na vaccinators. Yan po, sa Davao City. And then sa General Santos Sarangani chapter, meron naman po silang 14 na vaccinators. Yan. Ano naman ang mga naging challenge katulad ng chapter service representative sa health sa Davao City na si Mary Angeline Limblingan and of course ng vaccinator na si Catherine Juntuna. Ano naging challenge ninyo? Paano nyo na isinasagawa ang pagbabakuna ngayon sa mga bata? Go ahead. Yes po, no. Maraming challenges po talaga. Pero isa din po yung sa mga major po namin na challenges ay yung mga komunidad po namin pinupuntahan. Isa sa mga challenges po yung vaccine hesitancy o pag-alinlangan po ng mga magulang. Lalo na din po, isa din po nakatulong sa amin yung pag-coordinate din po namin with CHO, tsaka City Health Office, tsaka po ng Department of Health ng Region 11. Back po sa pagbabakuna po, no, hindi po kasi lahat ng mga magulang o mga guardian pumapayag po kaagad dahil po sa takot, sa mga maling impormasyon na kanilang na-receive po, no, tsaka yung mga haka-haka tungkol po sa bakuna. So, kaya po importante po talaga na yung mga nurses namin, tsaka yung volunteers, they are aware po, well-informed po sila sa ano po yung vaccine na binibigay po namin sa mga bata. Gusto mong magdagdag, Catherine Juntuna, magdagdag sa dahil sa mobilization nyo ng volunteers para maisagawa ninyong pagbabakuna ngayon sa mga bata? Yes po. Dagdag po sa mga challenges po, ma'am, is yung mga religious belief. So, sa atin dito sa Mindanao naman po, marami talagang mga religious affiliations. So, isa na doon yung religious belief talaga. Kung ayaw po talaga magpabakuna, yun lang po, walang sapilitan. Pero at least na lang po na-inform sila sa ano itong bakuna, para saan, ano ang benepisyo
at ano po ang tawag dito, yung mga maling impormasyon po nga na nakukuha nila. So, kinokorek po natin yun sa mga, at least man lang, baka later on, kung yung mga alinlangan nila is ma-change pa. So, isa yung challenges natin doon, ang religious belief. Kung meron namang areas po dito sa Davao is yung may ibang lugar na medyo malayo. So, ang efficiency ng ating gamot is kailangan talagang ang cold chain management talaga is dapat masustain. So, isa yun sa kailangan talagang estratehiya kung paano talaga maipaparating natin doon sa isang lugar ang bakuna na safe pa at effective po. At saka lahat ng bata, sabi nga natin kanina, is wala talagang maiiwan. Yan po. Kahanga-hanga talagang ginagawa ninyo. Meron lang po ditong nagtanong para po sa mga nagba-vaccinator o yung mga pumupunta po dyan sa mga liblib na lugar. Nasabi nyo daw po kasi kanina na merong challenge, part ng challenges nyo is yung mga part ng sarili yon. Paano nyo daw po yan nasusolusyonan? Nababakunahan pa rin ba yung... Na-address. Opo, nababakunahan pa rin ba yung bata? Kasi ang tayo, kailangan natin tong isagawa dahil para ang mga bata ay masagip natin. Tama po ba? Sino yung pwedeng sumagot sa Davao at saka sa Jensan? Pareho. Okay. Jensen muna. Ang sa amin naman po, we're thankful po ang General Santos City kasi nagkaroon po tayo ng bakuna bus. So may mga area po dito sa Jetson and Sarangani na hindi po napupuntahan dahil hisitan po yung family. So ang ginagawa po ni Philippine Red Cross, pinupuntahan po natin yung mga area na yon, especially mga GIDA area din po namin dito. So pinupuntahan po natin gamit ang bakuna bus. Doon po sa loob ng bakuna bus, doon po tayo nag-inject sa kanila ng measles rubella vaccine po. Sa So, mga hindi na- batang edad na 6 months to 59 months po. Hindi na In tumatanggi. other words, Oo. natutugunan Hindi na niyo po. yan dahil meron kayong bus. Yes po, Bakuna meron po bus. tayo. Yes. At Oo. sa karagdagan po, may mga pagkakataon rin po na may lagnat o may sakit ang bata, nakagat ng aso o pusa at may ibang kondisyon. Sa ganitong sitwasyon po, hindi po namin pinipilit ang mga magulang. Bagkus ipinapaliwanag po namin sa kanila kung kailan sila maaaring bumalik sa kanilang barangay health station o sa kanilang rural health unit. At kung ang dahilan po ay takot, nagbibigay po kami ng mga factual information at reassurance at nagbibigay din po kami ng pamphlet po sa mga flyers po sa mga magulang po. Mhm. Tapos ang pinakamahalagang paraan ng pagkumbinsi din po sa kanila ay ang edukasyon, ang empathy at ang transparency po natin bilang isang vaccinator po. Okay. Yung Davao naman. Salamat. Sa Davao naman, anong ginagawa ninyo para ma-convince yung mga magulang na pabakunahan ng kailang mga anak, yung mga bata na huwag matakot? Go ahead, Mary Angeline, and then of course si Catherine. Yes po. Maayos po namin pinapaliwanag po, no, sa mga magulang or sa mga guardian po, yung mga kailangan po nilang malaman tungkol sa MRCA or sa pagbabakuna sa pamamagitan po ng aming social mobilizers tsaka po ng aming mga RC-143. Tinatap din po namin yung mga faith leaders po, no, para makatulong po sa pag-influence ng mga tao or yung mga magulang po tsaka guardian para po mabakunahan po yung mga kanilang mga anak. Isa rin po nakatulong po sa amin yung mga doctors or nurses po namin na nag-field po talaga. Mas nahihikayat po yung mga magulang po na mabakunahan ang kanilang mga anak. Okay. Siyempre, Mm. tumutulong sila sa inyo para hindi lang kayong maka-reach out sa mga nangangailangan ng bakuna. How about you, Catherine? Ano naging nakita mong papel mo na nakatulong ka dito sa pagpapalaganap natin ng ligtas-tigdas? Wala kang audio. Lakasan mo. I-unmute. Go ahead. Yung mga ginagawa po natin mga strategiya po is fixed post. Yun po yung ginagawa ng
kasama with the partnership lang po with sa LGUs para po matulungan din po kami doon sa komunidad na mahirap i-reach out o at least yung mga komunidad na mismo is ma-aware sa ating ginagawang activity tulad nitong bakuna na ito at mapalaganap din ang tamang impormasyon para yung mga pag-alinlangan nila is mawala at naniniwala sila sa ating programa po na ito ay ligtas sa lahat ng bata po. At saka ito rin po na activity is ginagawa po natin na tinatap natin yung mga malls na kung pwede po din natin doon po tayo mag-fix post kasi may mga mobile din po na mga may mga tawag dito ng mga yung mga bata na pumupunta sa malls kasama yung pamilya. So, naglalagay din po tayo ng fixed post o sa mga medyo pwede po gamitin yung sasakyan po ng barangay. If in case po na wala masyadong pang fixed post, so meron tayong mobile po na vaccination kung saan doon po sa sasakyan po natin na nagbabakuna para po doon sa cold chain rin po sa ating bakuna na ma-maintain po ang efficiency din po. Gob Cora, meron Yes. meron pa usang tanong po dito mula Sige. sa ating listener May kumakalat daw po sa Facebook na istorya ng batang hinimatay na babakunahan ng DOH. Sa panig daw po ng Red Cross, kung halimbawang may hinimatay na babakunahan, ano po yung ginagawa? Itinutuloy ba ang kaparehong araw o nire-reschedule na lang? Siguro yung ating central office ang dapat sumagot niyan. Ayan, si Ma'am Alvin at Alvin saka Eloisa. Ayan, Pag sige sa po ako. area ay merong batang hinimatay at hindi kagad na nasaksakan, ano ang mode of operation ninyo para matiyak na yung bata hindi naman kagad sasaksakan pero bibigyan ng panahon para to feel better at may pagpatuloy ang saksak ng ineksyon. Go ahead, Eloisa and Alvin. Ayan, sige. Ako po muna ang sasagot. Ayan. So, pag may mga ganun pong kaso, no, yung mga nangimatay, marami po kaming mga doktor, mga nurse na naka-ready, standby po, no? And we are in close coordination din sa mga hospitals. Sa mga cases na ganito, mabibilis po kami rumesponde kapag may mga hinihimatay po. Ngayon, dumadaan po yung, meron po tayong tinatawag na pag-assess, di ba? Yung assessment muna natin. Since hindi nga po lahat ng mga bata ay pwede bakunahan, depende pa po yan sa mga sitwasyon, no? So pag may mga ganong kaso po ay dadaan po sila sa mga reassessment ulit kung may mga past illnesses ba sila na nararamdaman, ganyan, bago po bakunahan, no? Sinisigurado naman po nung mga chapters natin na nasa field na ready po tumanggap ng bakuna yung mga bata, no? So hindi naman po yung basta-basta nalang binibigyan ng bakuna nang hindi dumadaan sa tamang assessment. Ayan. So siguro ang tanong, ano ang kadalasang dahilan bakit tumatanggap mga bata o ayaw magpabakuna? Kasi minsan mismo mga magulang ay ayaw nilang pumayag. Paano nakukumbinsi ito ng mga volunteers ng PRC? Ikaw naman, Eloisa. Kukumbinsi po sila ng ating pong mga volunteer. Di ba po nabanggit po ng ating pong mga CSR on health and even po ang ating pong mga vaccinator na sa Red Cross pa lamang po, ini-inform na po natin ng maayos ang ating pong mga volunteer para po kapag sila naman po ang humarap sa ating pong community na ibabahagi na po natin yung tamang impormasyon. At the same time, dahil po nai-enlighten po ang ating mga magulang, so nahihikayat na po silang magpabakuna. At kagandahan po doon dahil halimbawa po yung neighborhood po nila is nakapagbabakuna na. So yung good benefit po na yun, na i-share din po nila at the same time, lalo pa po tayong dumadami, lalo pa pong dumadami ang nagpapabakuna. Very good. Ang question ko naman ngayon, ano-ano ang mga natutunan ninyo sa pagpapasagawa ngayon ng ligtas-tigdas sa pagbabakuna? Kasi sabi nyo nga, merong iba ayaw magpabakuna, pero nagbibigay kayo ng panahon na magpaliwanag.
Anong ginagawa ninyo sa Gensan? Marami bang ayaw magpabakuna dahil natatakot? Ano ginagawa ninyo? Go ahead. Ann at saka Ang Joyce. ang natutunan po namin sa whole duration ng MRCA activity po, ang tiwala po talaga ng komunidad ay mahalaga at hindi po sapat ang pagbabakuna lang, kundi kailangan din ng tamang impormasyon. Isang maling balita ay kayang makapagpababa ng vaccination rate po, ngunit ang tamang edukasyon ay kayang magligtas ng buhay. Bilang isang nurse po at isang volunteer vaccinator, napakalaking fulfillment po sa aming part na makita ang isang batang protektado laban sa sakit na maaring makasira ng kinabukasan niya. Bilang isang nurse, nakita po namin kung gaano kahalaga ang pagbabakuna. Ang bawat batang nababakunahan na isang batang napoprotektahan laban sa sakit na maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon. Hinihikayat po namin ang lahat ng mga magulang na magtanong, magpakonsulta at magpabakuna. Ang bakuna ay hindi lamang po proteksyon ngayon, kundi proteksyon para sa kinabukasan ng ating mga anak. Maraming salamat. I honor you, for all of you, for attending this interview. Pero siguro ang mahalaga ay marinig ko sa inyo, ano yung challenge pa na gusto nyong gawin na mas ma-accomplish pa natin yung ligtas-tigdas, bakuna para iwas sa sakit na tigdas. Siguro dapat paramihan ng nasaksakan na nagkaroon ng nabigyan ng bakuna. Sinong mas maraming nabigyan? Jensen ba? Davao ba? Ang ating central office? At ano naging karanasan nyo? At ano pa yung gusto nyong mangyari sa ating ligtas-tigdas bakuna program? Sige, simulan muna natin sa atin kay Alvin dyan kasi kayo ang taga central office. Ano pa para natin mapalakas ang health services natin? Alvin John, and then of course si Eloisa. Ayan po. So, yun nga, no? Katulad nga ng sabi before, ang goal talaga ng Philippine Red Cross is to reach the last mile. Kasi itong activity na to, hindi to magiging successful unless 95% ng mga bata ay nabakunahan. Ano? So iniiwasan natin yung measles outbreak. So what we do, anong gusto natin gawin, katulad ng sabi ni Ma'am Angelica, is may mga bakuna bus tayo, no? So instead na yung mga tao yung pupunta sa atin, tayo po yung pupunta sa kanila para mabakunahan sila, di ba? So para mas madali na para sa kanila, may access, ganyan, di ba? So mapupuntahan natin yung talagang malalayo at ma-ensure na mabakunahan natin yung 95% ng mga bata. Iyon po. Thank you. Eloisa, dagdagan mo yung sinabi ni Alvin. Yun, dahil magmo-mobilize nga po tayo ng bakuna bus natin and other vehicle po natin. Mas maganda din po na maghikayat pa po tayo ng mas maraming volunteer na tutulong po sa atin para talagang ma-zero na po, lahat po talaga ma-reach natin. So sa mga gusto po na mag-volunteer, ayan, hinihikayat po namin kayo na mag-join sa Philippine Red Cross. At alam ko po na kapag nakapa-join na po kayo sa Philippine Red Cross, ayan, so marami po tayong matutututan sa Philippine Red Cross Health Services. At the same time, marami din po tayong matutulungan na mabakunahan pa ng mga bata. Ayun. Okay, pupunta naman tayo sa Pomelo Country sa Davao. Ano yung strategy niyo para marating nyo yung mga dapat marating ng mga bata? Go ahead. Yun po, no? Dapat po talaga mas palakasin natin yung information dissemination po. Pagbibigay po ng tamang impormasyon sa ating mga magulang o sa mga guardian po para mas mahiyakat man natin na maraming mababakunahan na mga bata. Lalo na po no na may mga unvaccinated children pa rin po or mga hindi pa po napupuntahan,
Kaya nga po yung sabi ni Ma'am Catherine Tuna, dapat po talaga na walang mga bata na maiiwan o hindi bakunado. Salamat din po no sa aming mga volunteers, mga RC-140 na patuloy pong sumusuporta sa pag-i-implement po ng MRCA 2026, lalo na din po sa suporta ng IFRC, ICRC at ng National Headquarters. Si Catherine naman, anong gusto mong ma-share? Kasi Catherine, June, tuna. Marami Yes po. pang tuna sa inyo, sa Davao? Sa Jensen po. Okay. Siguro po sa ano po, partnership po sa Philippine Red Cross, sa community, sa LGUs, para po mapalawak pa natin po yung impormasyon sa ganitong mga programa po ng ating gobyerno, ng Philippine Red Cross, na kasama ho tayo lahat na sa sipag at tiyaga po natin ma-reach po natin lahat ng mga communities na dapat po nating puntahan. No? So, yung walang iwanan talaga, walang ma-left behind po talaga. Walang maiiwan. Yes po. Yes. Okay, punta naman tayo sa Jensan. Alam na alam ko yung Jensan at gusto kong bigyan to honor as well sapagkat nakarating ako sa Jensan at alam ko na aktibo ang Jensan sa chapter reaching out para dito sa ating representative from Health Services para sa ligtas tigdas bakuna para iwas sa sakit na tigdas. Go ahead, kayong dalawa. Magkasama pa kayo sa frame. Si Ann, Opo. saka si Joyce. Opo. Opo. Upang mapalawak pa ng saklaw ang ligtas sa bakuna program, mahalagang pag-ibayuhin ang koordinasyon natin, impormasyon at accessibility ng ating serbisyo sa mga tao. Gaya ng puntahan po natin sila, magdaos po tayo ng house-to-house vaccination. Pero sa house-to-house, i-make sure po natin na yung vaccine is nasa tamang temperature po para hindi po masira ang bakuna po. At makipag-ugnayan din po tayo sa mga health officials po at saka health workers po ng mga barangay. At saka may mga master list naman po yung mga barangay po natin. So, pwede naman po natin yung magamit. Again po, nagpapasalamat din po ako sa mga volunteers po ni Philippine Red Cross, yung mga nurses po natin, at saka mga midwives, at saka mga Red Cross Youth, at saka Red Cross 143 volunteers po. Thank you for honoring the heroes of Red Cross. Yes, Sige, the last, si Ann Jelica Talyave. Yes po. Sa karagdagan po, gumamit po tayo ng social media platform. Gamitin po natin ito sapagkat ito po talaga ang pangunahing mapagkukunan natin ng factual information kasi ito rin ang isa po sa pinakamalaking challenge din po sa amin kasi may isang kaso po na nagkakalat ng fake news at dahil po doon parang nasira po yung tiwala ng mga magulang. So, paigtingin po natin ang pagkakalat ng mga tamang impormasyon sa ating social media platforms at ipaliwanag po natin sa kanila kung ano ang mga benepisyo ng bakuna laban sa tigdas at ang mga maling paniniwala o yung tinatawag po natin na myths tungkol sa bakuna at magtalaga po tayo ng mga local advocates, lalo na po yung ating mga religious leaders, yung nasabi po kanina ni Ma'am Catherine na isa po sa mga challenges po natin ay ang mga religious beliefs. So mahalaga po na makipag-ugnayan tayo sa mga religious leaders, sa mga teachers at sa mga influencers po bilang tagapagsulong ng programa. Yun po. At maraming Wonderful. salamat din po sa Philippine Red Cross sa pagbibigay po sa amin ng pagkakataon po na mag-volunteer at makatulong po sa ating komunidad po. Maraming salamat po. Yeah, maraming salamat sa inyong lahat and looking forward to meeting you in your own chapters and even in our central office, hindi lang during our program on a Sunday, but all other days when I will be able to see you
to our conferences and meetings. Maraming salamat. It's a pleasure to meet you all and looking forward to meeting you again. Thank you. Okay, Gov Cora, ano po yung final message mo po? Final message, palagi ito humingi ng final. Magagawa natin lahat ng bagay kundi tayo nag-iisa. Mag-recruit tayo ng maraming volunteers, magtulungan tayo sa chapter, at do not forget, kailangan natin ng safeguard para marami tayong marating na tutulungan. Maraming salamat. Okay, maraming salamat po, Gov Cora. At sa ating mga kasama po ngayon mula sa Health Services, okay? Si Ma'am Eloisa, si Sir Alvin, at yung mga taga Davao at Jensen. At syempre, nice natin pasalamatan ng kanilang manager na walang iba kundi si Sir Mark Alvin Abrigo ng manager po ng Health Services. At yan na po ang ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas ngayong ika-22 ng buwan ng Pebrero, taon 2026. Susunod na po ang pagbabalita hatid ni Sir Albert Sebastian. Ito po si Edison Enriquez. At kasunod ng programa na ay kay Vance Fernandez Pulso ng Pilipino na nagdiriwang ng kanyang kaarawan kamakailan. Happy birthday, Ma'am Vance! Ang oras, 4 na minuto bago mag alas 4 ng hapon. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.